Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, ako nga pala si Marco at nais ko pong ibahagi ang kwento ng puso ko. Isang kwento ng pagmamahal, ng sakit at ng aral na sana'y kapulutan ng kahit sinuman nang makarinig nito. Kuya Pam, simula ng pagkabata, kasama ko na ang matalik kong kaibigan na si Adrian. Halos lahat sabay naming naranasan ang mga laro sa kalsada, ang paghihirap sa eskwela, pati na rin ang mga pangarap sa buhay. Sa mata ng iba, para kaming magkapatid. Pero sa puso ko, siya ang taong mahal ko ng higit pa sa kaibigan. Kuya Pam, hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Siguro noong high school, nang makita ko na iba ang saya ng nararamdaman ko kapag ngumingiti siya. O baka noong siya lang ang laging nandyan tuwing kailangan ko ng karamay. Pero isang bagay ang malinaw, matagal ko na siyang mahal. Ang masakit, Kuya Pam, hindi niya alam. Dahil habang ako'y nanahimik, may isa siyang babae na nagugustuhan. Si Leia. At sa bawat araw na lumipas, mas nakikita kong lumalapit sila sa isa't isa. At ako lang ang laging nandyan na nakangiti, nagtatago ng kirot. Isang gabi, nagaya si Adrian na mag-inuman sa rooftop. Habang nakatanaw kami sa mga ilaw ng syudad, bigla siyang nagsabi, "Marco, minsan naiisip ko, paano kung yung taong gusto ko nandito lang sa tabi ko? Paano kung ikaw pala?" Kuya Pam, natigilan ako. Hindi ko alam kung seryoso siya o biro lang. Ngumiti lang siya pagkatapos at nagbiro. Pero ako, hindi ko alam kung paano pa itatago ang nararamdaman ko. Hanggang isang araw, lumapit siya at nagtanong, "Pare, gusto ko sanang ligawan si Leia. Anong palagay mo?" Parang pinunit ang puso ko sa sakit, Kuya Pam. Pero ang sagot ko lang ay, "Kung yan ang makapagpapasaya sa'yo, suportado kita." At doon ko naintindihan, minsan pala ang tunay na pagmamahal ay hindi laging tungkol sa pag-angkin, kundi sa kakayahang magparaya. Ngunit dumating ang gabi na hindi ko na kinaya. Ang parehong rooftop kung saan siya nagbiro noon, umamin ako. "Adrian, matagal ko nang gustong sabihin na ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko." Tahimik lang siya, Kuya Pam. Kita ko sa mata niya ang pagkabigla. At ang sagot niya, "Marco, pasensya ka na.
Hindi ko kayang ibalik ang nararamdaman mo. Pero tandaan mo ha, hindi nito mababago na ikaw pa rin ang pinakamahalaga kong kaibigan. At hindi kita iiwan. Kuya Pam, umiyak ako. Pero ngumiti rin. Dahil kahit hindi niya ako minahal pabalik, hindi rin niya ako iniwan. At doon ko natutunan, Kuya Pam, ang tunay na aral. Minsan, hindi nasusuklian ang pagmamahal natin. Pero hindi ibig sabihin nito'y wala itong halaga. Dahil ang tunay na pag-ibig ay ang kakayahang magmahal ng walang kapalit at ang manatili kahit walang katiyakan. Kuya Pam, hanggang ngayon ay kaibigan ko pa rin si Adrian. At siguro sapat na minahal ko siya sa paraang alam ko. Dahil sa huli, hindi man ako ang pinili ng puso niya, tinuruan niya akong magmahal ng totoo. Ito ang kwento ko. Ako si Marco. At sana kung dumating ang panahon na mararamdaman ninyo ang tulad sa akin, huwag kayong matakot magmahal. Dahil lahat ng pag-ibig, masaya man o masakit, ay laging may dalang aral. Kuya Pam, hanggang dito na lang ang love story ko. At sana'y maibigan ninyo itong lahat at kapulutan ng aral. Lubos na gumagalang, Marco. Maraming salamat sa pagliham mo, Sir Marco, sa iyong napakagandang love story. Actually, ang ganda ng story niya nung ine-edit ko siya kanina. As in, parang napapa-teary-eyed ako kasi ang ganda ng kwento niya. At the same time, malungkot kasi hindi man naging maganda yung ending ng love story nila. At least, magkaibigan pa rin sila ni Adrian. Kahit hindi naging maganda yung ending ng love story nila, at least magkaibigan pa rin sila ni Adrian. So, yun yung point ng kwento niya, na sa buhay daw, kahit mabigo tayo sa pagmamahal, kahit hindi maging maganda ang resulta ng love story natin, at least naging honest tayo sa taong minamahal natin. At tanggapin natin yung rejection, at bonus na lang kung mahal din tayo ng taong mahal natin. Okay? So, di ba napakaganda ng love story niya? Kasi may napupulutan talaga tayong aral sa kwento niya, di ba? Huwag nating i-focus yung negative side ng kwento niya. Doon tayo sa positive side, na kahit gaano kasakit na hindi tayo mahal ng taong mahal natin, andun pa rin yung respeto, kasi magkaibigan sila, andun pa rin yung respeto at hindi nawala yung pagiging magkaibigan nila, di ba? Kasi merong mga times na halimbawa mag best friend, tapos nagtapat yung isa, tapos ang ending hindi siya gusto ng isa, at ang masama pa doon, nasira pa yung friendship nila, di ba? Pero kasi naglakas loob siya na umamin, kasi inisip niya may gusto rin sa kanya si Adrian. Kasi di ba nagbiro si Adrian na paano kung ang taong mahal ko ay nasa tabi ko lang at ikaw yun, di ba? Parang doon nagkaroon ng idea si Marco na itapat yung lihim niyang pagmamahal kay Adrian. Pero subalit
hindi pala kayang suklian ni Adrian yung pagmamahal ni Marcos sa kanya. Okay? So, yun lang. At least maganda pa rin yung ending kasi magkaibigan pa rin sila. Yun ang importante. At sa iyo naman, Marco, huwag kang mawala ng pag-asa. Habang may buhay, hindi ka pa naman siguro masyadong matanda para mag-give up agad. Sabi nga, malay mo, hindi pa ay pinanganak ang nakatadhana sa iyo, di ba? Bawat isa sa atin ay may nakalaan para sa isa't isa. So, wag nating ipilit yung mga bagay na hindi dapat. Kasi katulad din yan, may good lesson din na natutunan. Natuto kang masaktan, natuto kang mag-give up, natuto kang magmahal. At the same time, may aral kang napulot, okay? So yun ang kagandahan. Kasi normal lang sa tao ang ma-in love, masaktan, tumawa, at magmahal, okay? Hindi ka tao pag hindi mo yun naramdaman lahat, di ba? At dito na nga nagtatapos ang ating kwentuhan for today. At maraming salamat ulit, Sir Marcos, sa iyong pagliham. At sa mga bagong viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, please subscribe our YouTube channel para mas dumami pa tayo. Okay? At kung nagustuhan nyo naman ang ating kwento, i-like ang ating video at i-share. Okay? Mag-comment na rin sa gustong mapa-shoutout at kung taga saan kayo. Okay? Mag-comment lang kayo dyan kung nagustuhan nyo ba yung kwento. Kung may tanong ba kayo or suggestion, pwede kayong mag-comment at i-share na rin para mapakinggan din ng ibang mapakinggan din ng ibang listeners na hindi pa nakapunta sa ating channel, okay? At kung maaari lang din na wag nyong i-skip ang mga ads para tulong na rin para sa akin, okay? At sa mga gusto magbahagi ng kanilang love story at kakaibang experience sa buhay, pwede nyo akong i-email sa Gmail ko or i-message sa Facebook page ko na nasa bio ko. Okay? At dito na nga nagtatapos ang ating kwentuhan. Ito muli ang inyong Mr. DJ na si Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. Bye-bye! Bye-bye guys! Bye-bye guys!